Pinaigting pa ng MMDA ang pagtugon sa tumataas sa bilang ng mga aksidente sa kalsada. Nagbabalik si Bernard Ferrer. Isinagawa ng MMDA ang Metro Manila Road Safety Summit 2025 sa layuning tugunan ng tumataas na bilang ng mga aksidente sa kalsada. Pinuunahan ng MMDA ang paglulunsad ng Metro Manila Road Safety Action Plan 2024-2028, isang komprehensibo at kolektibong plano na naglalayong pahusayin ng road safety sa pamamagitan ng pagtutulungan ng iba't ibang sektor. Dumalo sa summit ang mga kinatawan mula sa national government agencies, local government units, academe, civil society organizations, motorcycle riders, private sector at transport group. Ang Road Safety Action Plan ay linsunod sa 8-point socio-economic agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naglalayong tiyakin ang kaligtasan ng lahat na gumagamit ang kalsada. Binuo ang plano sa tulong ng World Health Organization at Policy Center at kaakibat ito ng Philippine Road Safety Action Plan 2023-2028 ng Department of Transportation na layong pababain ng 35% ang bilang ng mga namamatay sa aksidente sa kalsada sa rehiyon bago sumapit ang taong 2028. Nakatuon ang Road Safety Action Plan sa 5 pangunahing haligi o pillars tulad ng road safety management, safer roads, safer vehicles, safer road users at post-crash response. It's a public health concern. At kaya rin po tayo nagporsige nga na mailunsad itong Metro Manila Road Safety Action Plan kasama ang iba't ibang ahensya. Dahil nakaka-alarma na. Itong mga bagay na to pwedeng i-prevent di ba Doc Ted? 99% are preventable. Whether kakulangan yan sa infrastruktura, sa maintenance ng sasakyan, driver behavior, lahat yan preventable. Batay sa datos mula sa Metro Manila Accident Reporting and Analysis Center, nasa 4,450 ang bilang ng mga namatay sa aksidente sa nakalipas na dekada, katumbas ng 445 na katao kada taon mula 2013 hanggang 2023. Nagpapatupad din ng MMDA ng iba't ibang inisyatibo gaya ng Metro Manila Accident Reporting and Analysis Center, Children's Road Safety Park, Motorcycle Riding Academy, Ladderized Training Program para sa mga traffic enforcer, road safety courses para sa lahat ng stakeholders at iba pa. Samantala magsasagawa rin ng pag-asanay ang Department of Health sa mga tauhan ng MMDA at TNVS drivers para maging medical responders. Isinusulong din ng DOH ang pagpapababa ng speed limit mula 60 kph patungong 30 kph pero dadaan muna sa konsultasyon sa mga alkalde ng Metro Manila. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.